Samantala, balik tayo sa usapin dito sa Pilipinas dahil may balita po na medyo, hindi lang medyo, merong graph dito ang PSA. Tumataas na naman itong ating inflation at sa huling tala nga sa last month. Ang ngayong buwan na ito, nasa 2% po ang itinaas sa atin pong inflation. At para magbigay sa atin ng dagdag kaalaman ukol po dito, makakasama natin ang Chief Economist ng RCBC, si Ginong Michael Ricafort. Sir, magandang gabi. Admar Villando po inyong makakasama. Magandang gabi po, Mr. Admar, at sa inyong mga taga-subaybay po. Nice to be back. Opo, meron lang akong ipapakita na graph mula mismo sa PSA. Ayan po, no? So yung nasa pinakakaliwa po niya, yan po ay sa January 2025, which is naitala natin yung 2.9. Bumagsak siya ng hanggang 0.9 noong July, which is kalagitnaan po ng 2025. Tapos, merong kayo nakikitang paakyat na naman na inflation po. Ano pong magandang paliwanag po dito ng mas mabilis na maintindihan nating mga kababayan? Kasi ang alam lang nila, pag pupunta sila sa palengke, doon lang nila malalaman talaga, mahal, mahal, mahal. Kahit hindi na ipakita yung inflation po, Sir Michael, yun yung pagkakaintindi nila talaga na lagi na lang nagmamahal yung presyo na mabilihin po. Exactly, Mr. Admar. Yung kasi realidad, pag namimili na sila sa mga iba-ibang tindahan, siyempre, elevated yung mga naging presyo for the past 3 to 4 years. Na-trigger yan ng Russia-Ukraine war. Tapos siyempre, nagtuloy-tuloy na yon, no? Tumaas yung wages. Actually, problema yan sa buong mundo, no? Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi lang yan dito, kahit sa mga mauunlad na bansa, sa Amerika, sa developed countries, kahit saan po, mataas po yung mga presyo ng bilihin. Yung nga lang, yung sinusukat kasi ng inflation, ay yung rate na pagtaas. Alam naman natin, di natin mapagkakaila galing na sa elevated price levels. Ito yung year-on-year change, yung gaano ba kabilis tumaas nitong Enero. So 2% po siya. That's the fastest in 11 months. Pero nonetheless, isa pa rin po ito sa pinakamabagal in nearly 6 years mula po noong May 2020 nung kasagsagan ng pandemic. Medyo banayad pa po yan sa lagay na yan, no? Yung yun na gusto natin clarify. Ito yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi ito yung presyo ng bilihin, but ito yung rate of increase ng prices sa pagtaas ng presyo, no? So medyo banayad po siya. Benign. Kesa naman ng mga nakaraang panahon, pag umakyat, medyo wagas, no? Medyo mas mabilis. Ngayon, hindi masyado. Kasi 2% yung huli, that is still among nasa babayin ng inflation target na central bank. 2 to 4%. Kumpara natin yan nung 2022 nung Russia-Ukraine war, ang pinakamataas yan, almost mga 8% to 9%, no? Kaya rapid noong time na yon kasi doon nung naggera kasi yung naggera yung Russia tsaka Ukraine. Tumaas yung mga commodity prices noon. Naging problema ng buong mundo. Pero ngayon naman, yung world oil prices kahit papaano, that is still among the lowest in more than 4 years. It's December 2011. Yeah, true. Parang 4-month high siya ngayon. Pero ganun pa man din, napababa na. No? Nagtrabaho na kasi mga central banks. Nagtaas silang interest rates for the past 3 to 4 years. At they effectively slowed down the world economy. In China, the second biggest economy, medyo mabagal pa rin po yung ekonomiya nila kasi sila po yung nag-import na maraming, yung langis, sila yung biggest importer at iba po pong commodities. No? Pero ibang usapin, siyempre, isang bahagi lang po yan, yung exchange rate din. No? Kasi for the past 4 years, nung nagsimula yung Russia-Ukraine war, 51 lang yan. Ngayon po, nasa 58.69 na yung sarado ngayon. So, umakyat pa rin siya ng mahigit alas 8 piso. That's more than 14%. Palitan pa lang po ng pera. We're a net importing country. So, nag-reflect po yun sa presyo ng mga imported over the past 3 to 4 years. Pero compared to last year, medyo hindi naman po nalayo. A little higher, mga 58 levels din po, no? Magkahawig lang yung, say, last month and yung a year ago, no?
yung pagtaas ng presyo ng bilihin kasi, yan, that is still considered yung pag ang ekonomiya po kasi lumalago, meron usually na healthy dose of inflation na tinatawag. Ah, Meaning to say, kasi yung ano ba, economic growth natin, medyo bumagal po yan last year, 4.4%. No? That's the slowest since the pandemic and also among the slowest since 2011. Dahil po yan sa government underspending lalo sa infrastruktura. Dahil mas naging maingat po dahil sa anomalous flood control projects. So, yung ekonomiya natin, kasi pag medyo mabagal yung ekonomiya, walang masyadong pressure sa presyo. Kasi mas bumagal yung demand. No? But this is largely due to underspending, government underspending on infrastructure. No? Nag-average last year 4.4%. Yung fourth quarter, it was 3%. So, yun po, nag-interact din po yung dalawang yun. Kaya yung price pressures, kasi base effect na rin po yan. No? Nag-normalize yung base. Kasi yung average ng inflation last year was 1.7%. Medyo mababa po yun. No? 10 buwan po yan na below 2% or below the target na central bank. Kasi sadya pong pinababa yung presyo ng bigas, no? Through the various intervention measures and policies. Yung mga non-monetary measures na tinatawag. Di ba, nagkaroon ng MSRP sa imported na bigas, bumaba din yung world price ng bigas. Parang ngayon, nasa ano pa rin the lowest in like 6.5 years yung rough price no sa world market. No? That's the lowest in like since around September 2019. So, year on year, yung presyo ng bigas, yung based on statistics, it's still down by like 8.5% down compared to a year ago. Pero syempre, rice is about 9% of the inflation basket. Pero syempre, may mga ibang bakit umakit itong Enero, no? Noong Disyembre, 1.8%. But mas mabilis naging 2% yung pag-increase compared to January last year. Kasi combination of factors po yan. Una kasi start of the year, nandiyan po pumapasok yung adjustment sa pagtaas ng mga, halimbawa, yung utilities, no? Isa yung sa naitala. Mga kuryente, no? Yung iba pa pong utilities, no? Pati syempre yung mga renta. 'Di ba? Ang adjustment po kasi sa mga kontrata, start of the year, no? Pati ibang mga produkto, ganun din po, no? Take effect din yung higher prices ng iba't ibang produkto at serbisyo, kahit sa healthcare ganyan din, no? Kung nagpa-price increase sila, usually start of the year, no? Kaya ganun po yung ramdam po natin lahat 'yan. Po yung realidad doon. Umakit pa rin pero at least hindi na po kasing bilis tulad ng dati, no? Importante kasi mas mabilis yung paglago ng ekonomiya, ng kita kaysa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero syempre, yung pa rin po yung isa sa realities na kailangan i-deal with, no? Yung halimbawa, bakit ng Enero tumaas din? Kasi yun, local factors po yun. Although nag-offsetan yan yung mga presyo ng mga pagkain kasi noong December, syempre, yun yung peak ng demand, no? Pag December, yung Christmas, yung mga holiday-related spending. Tumataas talaga yung Noche Buena items diyan. So pagtawid ng New Year, syempre pagod na yung mga bulsa, medyo baba muna, no? Yung demand supply po kasi yan mas malaki yung demand, dihamak pag Disyembre, dahil sa mga holiday, no? So, yung presyo, mas may pagtaas talaga pagdating ng December. Halimbawa, compared to November or October. Kasi maraming pera yung mga tao, maraming pagkasos, maraming bonus, no? So, yung biggest spending nangyayari yan pagka Disyembre. O tumawid ng New Year, medyo wala na yun. Pagod na yung mga bulsa. O hinay-hinay muna. Kaya yung mga presyo ng mga pagkain, medyo nag-slow down ng konti. May pagtaas, pero it's lower, no? Compared to December. But the thing is, yun nga, kasi bukod doon sa adjustment sa mga renta, sa kuryente, sa mga yung mga services, iba-ibang produkto pag start of the year, ano pa po, no? Yung kasi may external factors beyond our controls. Opo. Yung geopolitical risk factors. Opo. Yung sa Sir Michael, opo.
Opo, nabanggit mo nga no yung talagang malaking contribution na dito sa pagtaas ng inflation natin, yung nabanggit nyo housing, tubig, electricity, gas, other fuel. Lalo na tayo itong ating gas and other fuels umaasa tayo no. Yan yung problema pag umaasa tayo sa pag-aangkat. Lipat po ako ng topic lang sir. Dito naman po sa halaga ng piso no na medyo either naglalaro lang sa 58 hanggang sa 59 po, no? Merong mga nagsasabi na kaya mahina ang piso dahil malakas lang talaga ang dolyar sa panahon ngayon. Ano po ang masasabi niyo po rito? Mahina ba talaga ang piso dahil malakas ang dolyar o talagang sadyang mahina ang piso at hindi dapat isisi na malakas lang ang dolyar? Kompetasyon ng factors. Pero syempre, world market pa rin po yung nagde-determine. Halimbawa, yung nga binanggit ko kanina po, past 3 to 4 years mula no Russia-Ukraine war. 4 years ago, bago magsimula yung Russia-Ukraine war, 51 levels ng po tayo. 51. Dahil nag-Russia-Ukraine war, umakyat po yung dollar sa buong mundo. Di lang naman po tayo, marami pa pong currencies yan. Diba, yung Japanese yan, 115 lang po yan noon. Dahil kasi pandemic time pa rin po nung February 2022, no? Noong time na yun, zero yung interest rate sa Amerika. So, biglang tumaas yung inflation. So, kinailangan magtaas ng interest rates ng US at ibang central bank sa buong mundo kasama po yung sa atin. So, habang nagtataas ng interest rates yung Amerika, kasi that's one of the tools na available para pabagalin yung inflation. No? Pabagalin yung ekonomiya para bumagal yung demand, para medyo to stabilize yung inflation. No? So, yun nga lang po yung kapalit nun, mina ekonomiya, pero nagtaas silang interest rates, sagit pabor po sa dollar yun. No? Yun po yung time na nagtataas sila. Ngayon, pero umakit lahat, diba, yung Japanese yen from 115 naging 162. No? In like, about from 2022, 2023 hanggang mga 2024. No? Ngayon, hawig pa rin naman po, mga nasa 157 dollar yan. Yung dollar peso, ganun din. From 51, by the latter part of 2022, mga bandang September, nag-59 po yan. No? Because, dahil sa Russia-Ukraine war na yan, at nagtaas ng interest rate. So it was a strong dollar story to start with. Pero, kasi dahil naging matagumpay naman po yung mga global central bank na disiplina po nila yung inflation, napabagal nila yung world economy by way of higher interest rates. Umagal yung ekonomiya din ng China, which is the second biggest economy and the biggest importer of many commodities like oil and many others pa. Bumaba din yung world commodity prices. Yung inflation, nag-stabilize na. Pero syempre, yun nga, yung nagkaroon na ng wage adjustments, yung mga minimum wage kahit dito sa bansa natin. Wala ng 2022, ang yearly increase niya between around 6 to 7% per year. Bilhin nyo, 6 to 7% per year. Wala naman pong rollback dun eh. So siyempre, pag nagtataas ng minimum wages para to make up for yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, no? Dinidetermine naman po yun ang regional wage boards eh. Siyempre, itong mga iba-ibang negosyo at industriya, they'll try to pass yung mas mataas na labor costs. O yung mga presyo ng produkto sumusunod. Bukod pa po yun sa inflation na from whether locally or from other countries din, no? Depende kasi ganoon din yung nangyayari sa ibang bansa. May mga adjustment din sa wages. So pagka may binebenta sila dito, tumataas din yung presyo ng bilihin, no? Kaya yun po yung mga konsiderasyon po, no? Siguro yung meron din geopolitics, no? Di ba yung sa Venezuela noong January 3, invade ng US yung Venezuela, which is na maraming oil reserves, no? Tapos yung ngayon yung past week or so merong risk na baka i-attack ng US yung Iran kung hindi sila magkasundo do sa nuclear deal for Iran, no? Although may talks na for this coming Friday, no, nakaschedule sa Oman. So at least wala mo ng tension. Kasi kaya yun lang is nasa 4-month highs din dahil po doon, no? Geopolitics eh. Tapos bukod doon, syempre, marami pang geopolitics yung related sa Greenland. At marami pa pong iba, no? Kasi yung sa Iran, medyo sensitive po sa langis yung kung may geopolitics doon. Kasi
ano OPEC member yan marami ang langis no? Kaya tapos siyempre may mga ano rin, sige, parang may mga signaling from the Iranian leaders. Pagka in-attack ng US yung Iran, no? Dahil kung hindi sila magkasundo sa nuclear deal, tsaka kasi yun din yung signal ni US President Trump, pagka pinersecute yung mga protesters sa Iran, ay isa rin Basiyan yun, no? So, nagbigay din ng parang sabi ng Iranian authorities, mga ng leaders nila, pag in-attack ng US ang Iran, it might escalate into a regional conflict. Parang, sige, baka mag-gerad sila uli ng Israel. Kasi si Trump din yung isa sa mga umawat between Iran and Israel last year. So, yun po yung binabantayan natin kasi yung epekto po sa presyo ng langis sa buong mundo. Kasi ni-import po natin halos lahat ng langis natin. Nakita naman din natin, bukod sa factors na yan, yung demand and supply conditions, di ba, in recent weeks, patuloy yung upward adjustment sa diesel, lalo na. And to a lesser extent sa gasolina. Kasi malamig po yung panahon ngayon Maaaring yan yung demand sa di ba, sa fuels bukod do sa geopolitical risk. So, hindi po yung factors na consider at bukod pa po doon, syempre, yung political noise, di rin po nakatulong yung kasi nung nagka-political noise, syempre, isa sa dahilan bakit bumalik sa 59 levels. Although stable naman yung exchange rate natin. May track record naman yung local monetary authorities natin. For more than 3 years, nandiyan lang po yan sa 59 levels. Familiar territory yung high niya. Pero bago po kasi nag-political noise, lalo dito sa anomalous flood control projects, ano po yan, mga around mga banda September, around October last year. Pinanggalingan po niyan, mga 55, 56 levels, ganon. No? Yung low for last year, mga ganon, 55 to 56. So, nakaambag din yung political noise. Towards the end of the year, nagka-trade yung exchange rate. Around 58 at malapit-lapit sa 59. Opo, Kasi sir. noong October, Sir. Opo, go ahead pa. Opo, sir, last na lang po, patungkol naman po dito sa ating mga factors naman na nakatutulong sana sa ating ekonomiya, lalo na po dito sa ating turismo, Kasi kung ikukumpara natin sa ibang mga bansa, malayo na yung ibang bansa like Malaysia, Kumbaga, sabi nila, kasabayan lang naman namin ng Pilipinas ang Malaysia, ang Thailand noon, pero dito sa kasalukuyan medyo napag-iiwanan na tayo. Ang atin po ay nasa more or less 6 million. Mahigit, o kung hindi isasali yung mga balikbayan, mga foreigners lamang po na mga bumibisita, nasa more or less 6 na million lang yung bumisita sa atin last year. Sa kanila, 40 million. Halimbawa, dito sa Malaysia, 40 million mahigit, 45 ata kung hindi ako nagkakamali. Dito sa Thailand, bagamat bumaba sila dahil sa issue ng reports ng kidnapping, yung sigalot nila with Cambodia, pero mataas pa rin, 32 million ata yung kanilang mismong mga tourista arrivals po. Makakabawi pa ba tayo, sir, kung talagang pagtutunan natin ang pansin? May issue pa ngayon yung ating turismo kasi marami ding mga sumusuway sa mga opisyal na mas nakabalandra pa raw yung kanilang mukha. Though, tinatanggi naman ito ng atin pong kalihim. Sir. Well, ang turismo po kasi, low-hanging fruit po yan. At tama po na yung mga karatig bansa natin, mga kapitbahay natin sa ASEAN at Asia, they're much high, siguro 3 to 5 times higher po sila when it comes to tourism numbers and revenues, yun, yung figure hindi po nalayo Yung naitala po noong 2025. Mga halos 6 million, Mga siguro 5.8 million something, O halos malapit na sa 5.9. Kasi noong 2024, mga 5.95 million. Mababa lang po ng konti, pero halos pareho, halos magkawig naman po yung figure, Ang pre-pandemic po kasi mga bandang 7 to 8 million foreign tourists. Kasi combination of factors, Una, yung
marami kasi yung galing China. Eh di ba nag-exit po yung mga Pogo, no? Paring kasama rin, para let's see kung nag-coincide talaga yung Chinese tourists, pati rin yung nandito pa yung mga Pogo, no? So nabawasan po yung tourism numbers from China. Tsaka alam naman natin uh, na may tensions yung sa territorial disputes between China and the Philippines. Naging factor din po siguro yun. Kasi ito nga, yung China, dahil meron silang tensions din with Japan, no? Dahil over Taiwan, no? Yung mga statements ng Japan over Taiwan. So, parang binoboycott din ng, well, through the Chinese authorities, sinasabihin yung mga taga-China na parang parang ko lang nga sabihin i-boycott muna mag-travel sa Japan, no? So kaya mahina kasi yung ekonomiya din ng China, no, to start with for the past 2 to 3 years, no? Kaya naka-apekto po 'yon. Ayun po yung una. Pero pangalawa, yung may importanteng bagay, no? Siguro yung structural. Kasi dapat palawigin po yung una yung mga airport natin. Dapat medyo malalaki, no? In fairness, marami naman pong modernize at expand. Pero I always travel around the country, no? So minsan talagang may time puno talaga yung mga ibang mga airport natin, lalo na yung dito po sa Maynila, no? Sobrang siksikan. Minsan tayo-tayo pa lang po noon. Hindi pa nga po ganun kalaki yung tourism numbers natin, puno na, no? Kahit sa ibang parts ng country, yun, nangyayari po yun. So kailangan talaga lakihan yung abang, no? I-modernize, para kung gusto natin maka-accommodate na mas marami turista. Kasi di ba may mga pila po sa mapila sa mga counter ng airline. Tapos sa immigration, minsan matagal, minsan di biro yung hintayan, no? So dapat sobra aga. Tayo-tayo pa lang po na hindi pa po masyado marami yung foreign tourists compared to our neighboring countries. So number one, that's it. Tapos yung pamasahe din para, well, yun nga yung naging issue rin of late, no? Recently na yung dapat medyo mas mura rin yung pamasahe kung from our point of view, kahit tayo-tayo pa lang among Filipinos and all the more then with foreign tourists para makahikayat. Opo. Ibig sabihin po nun, mas marami flights, yung accommodation din na mas marami para yun, para mas maging affordable. Sir, No? yung travel tax din po medyo nirereklamo din nila. Sa tingin po makatutulong 'yon or makakasama din kasi alam naman natin saan napupunta yung tax sa corruption sa mga projects daw nila, no? Sinasabi nila sa projects na napupunta yung travel tax. Pero maraming mga nagsasuggest, in fact sa Kamara meron na yatang sinuggest, no, yung anak ng pangulo nagsuggest na alisin na yung travel tax. Tapos wala pa namang definite din na pahayag ang DOT kasi nabanggit nga niya na merong silbi. Ano naman po ang nakikita nyo doon? Mas malaki ba yung mga epekto? Though parang ang pagkakalam ko yung travel tax more on sa ano ba to? Sa domestic ba to or sa lahat ng biyahe? Sir. Ano na po sa yan? Nararamdaman ko po yan pagka nagbabiyaya ako sa abroad. Mahaba yun. Bukod doon sa mga pila na binanggit ko kanina. Minsan, although private naman yung mga airlines, mahaba pa yung pila. Minsan backdrop na nga lang eh. No? Pag pupunta ako abroad, ang tagal. Minsan, may isang oras. No? Depende kung ano yung flight. No? Pero minsan, is experience ko gano'n. No? Tapos nun, sabihin, hindi pa pala, sabihin sa akin, hindi pa pala bayad yung travel tax kung pupunta ako abroad. So, pipila na naman po ako doon. O minsan matagal din. Pag marami pasahero, kahit hating gabi na, medyo wee hours na. 30 minutes or 40 minutes. Tapos, although tinanong ko, pwede po bang online yan? Pwede naman daw po. May mga app naman. Yun naman po pala, pwede. Pero ganito, sige, mahal din po yung travel tax. Yes. Pero kasi, ngayon, tignan natin yung financial position ng pamahalaan natin. Budget deficit. Mas kulang yung kinikita niya. Yan, tulad yan, yung bukod sa yung bukod sa travel tax at marami pa pong taxes. No? Kulang yung pagkahalatan, yung taxes na kolekta kaysa sa ginagastos ng pamahalaan. So, budget deficit. Kaya nga po nag-record high din yung
yung utang, no? At 17.7 trillion as of end of last year. That's equivalent to 63.2% of our economy, of our GDP. So, alam mo, kahit ako, naiintindihan ko rin naman po yan, no? Parang kailangan ng pondo ng pamahalaan. Medyo mahirap talaga. Kahit naman inaral ko na rin po yan yung over the years and decades. Kung may mga suggestion, may mga ganyang proposal na to abolish or alisin or reduce yung taxes, sa ganitong kalagayan ng pamahalaan, lalo na from the point of view of the economic managers, yung mga nagmamanage yung economic team natin, yung nagmamanage sa finances ng ating bansa, pahirapan po yan. Bakit po? Ba't pahirapan? Kasi nga, tulad po nun, kulang na nga yung kinikita, aalisin pa. So, mahirap i-justify. That's number one. No? Number two, sino ba yung nagbabayad niyan? Sino ba yung nakakapag-travel na nakaka-afford mag-travel abroad? Whether, lalo na for bakasyon, for leisure, for business, or whatever, no? Or kung ano rin, no? Hanap buhay ba yan, negosyo, no? Yung pag-travel. Yung may kakayanan po niyan. Yung mga higher income brackets, Opo. middle class. So pag inalis po yan, sila po yung makikinabang, yung mga may kaya. Opo. At ano po yung, syempre, yung litmus test dito. Ano ba yung programa na pinopondo? Although sama-sama naman yung taxes na yan eh. Pero pag in-aggregate mo yan, ano ba yung mga programa na pinafund itong mga taxes ito? Siyempre, sino ba mas nakikinabang? Yung mga programa, kung poorest of the poor, yung mga mahihirap. So, kaya yun kagad. That answers the question. Pahirapan po yan unless meron talagang other bigger reasons, no? Opo. Hindi naman po talaga absolute yan, pero based on the track record, pahirapan po yan. Opo. Kung ganun yung sitwasyon po, no? Yun, talagang dapat circumspect po talaga. It's really a delicate balancing act. Opo. Sir, Yun po yung realidad po sa fiscal position. Opo. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi po sa pagbibigay niyo po ng paliwanag ukol nga po dito sa takbo ng ating ekonomiya sa kasalukuyan po. So ulitin po, ingat po kayo. Opo, maraming salamat din po Mr. Admar at sa inyong mga taga-subaybay. Si Ginoong Magandang gabi po Michael sa inyo. Ricafort, ang Chief Economist po ng RCBC, ang atin pong nakasama mga kapartner.